Alright, so magandang araw muli sa inyong lahat mga kamaestro. Ayan, so nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. Pero bago natin talakayin itong ating video natin ngayon mga kamaestro, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paki-search lamang sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, sa inyong mga YouTube ng El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad nito. Alright, so nabanggit ko na kanina kamaestro, meron tayo ngayong panibagong video. Natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong kalalabas pa lamang po na Executive Order number 61 na kung saan sinususpende na po ang ating RPMS at PBI system. Alright, marami kasi nagtatanong, syempre maraming nababahala, no, kaakibat ng suspension na ito, matutuloy pa ba ang ating PBB 2022 at ito ba'y matatanggap pa rin natin ngayong taon, ano? 'Di ba? Kasi meron na tayong or approved na nga ang ating agency for PBB 2022 and ay nakasubmit na rin po ang ating mga regional offices, mga SDO ng ating Form 1.0, no, at waiting na lang tayo sa validation, no, ng PBB Secretariat. Okay? So, kaya marami nagtatanong, El Maestro, tuloy pa ba ang ating PBB 2022? Ngayon, kung sa akin pong sariling opinion, kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na tuloy na kasi wala pa namang pong opisyal na pahayag ang DepEd at ang ating gobyerno mismo, kasi tatandaan natin ito pong Executive Order 61 ay hindi lamang po ito para sa DepEd, kundi ito po ay para sa lahat ng government agencies, ano po mga kamaestro, okay? At kung maalala rin natin, no, based din po sa mga pinopost ko mga videos, marami ng mga agency na na-release na po ng SARO for PBB 2022 at baka nga ang karamihan sa kanila o ang iba sa kanila ay natanggap na nila mismo ang kanilang PBB 2022, no? Pero sa DepEd, syempre wala pa, no? Wala pa tayong SARO kasi nga hindi pa tapos ang validation, no? Pero sa aking personal opinion ko mga kamaestro, matatanggap pa rin natin itong ating PBB 2022. Okay? So ulitin ko po, ito po ay sariling opinion ko lamang, ha? No? Hindi po ito galing mismo sa DepEd o sa ating gobyerno, ha. So ang pinagbasihan ko lang kasi dito, sabi ko nga kanina, tayo naman ay okay na, waiting na lang tayo sa validation. Kaya nasabi ko na ang ating PBB 2022 ay matatanggap pa rin natin, ano po. And based din dito sa Executive Order number 61, kung titingnan natin, doon kasi sa post ko may nagsabi doon, hindi naman doon nabanggit ang PBB 2022, pero dito kasi nabanggit ang PBB 2023. Okay, so based po kasi dito sa section 5, binibigyan po ng Office of the President ang TWG na bubuuin ng mag-submit sila ng report for a transition plan para sa pagbibigay naman ng PBB 2023. Okay? So kung pinaghahandaan nila yung PBB 2023, kasi nga mababago na yung mababago na yung ating performance management system, na mababago na siya kasi alisin na nga yung RPMS. So ibig sabihin magiging iba na yung guidelines, magiging iba na yung proseso. Pero sa tingin ko, positive tayo syempre, magkakaroon pa rin naman tayo ng mga bonus. Siguro may iba lang yung tawag, may iba lang din yung proseso. Okay? Ika nga, kung may mawawala, may darating. Ano po? So dito, sa PBB 2023, ito po yung magsisilbing transition period. Ano po? Siya po yung magiging nakalagay naman dito, transition plan. No? Kailangan daw ay magbigay ng transition plan ang TWG para sa pag-grant naman ng PBB 2023. So ibig sabihin, kung matatanggap natin ang PBB 2023, automatic yon, yung PBB 2022 ay matatanggap din natin yan. No, pero ulitin natin, antayin po natin ang magiging opisyal na pahayag ng mga kinatawan po ng ating pamahalaan, mga kinatawan sa ating kagawaran sa DepEd patungkol dito sa release ng PBB 2022. Pero sa tingin po natin, ang atin pong PBB 2022 ay tuloy na tuloy pa rin yan kasi nga marami na pong mga agency ang na-release na po ng Special Allotment Release Order para dito. No, hindi naman po siguro pwedeng bawiin pa yon, ano, kasi na-release na and aprobado na po yan ng PBB Secretariat. Okay? So, abang-abang lang po kayo sa aking channel. At least ngayon, nilinaw ko lang, no, based on my personal opinion,
no? Itong tungkol dito sa PBB 2022. Ayan. So abang-abang lang kayo sa channel natin pag may mga latest development tungkol sa PBB, agad-agad po natin yang ibabalita. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe mo na yung channel natin para ikaw yung unang makapanood ng mga videos na ina-upload natin, particularly itong mga updates regarding dito sa performance-based bonus and other benefits of teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button dyan para always updated ka, manonotify ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!